Praise the name of Jesus. Happy Lord's Day po para sa bawat isa po sa inyo. Isang mapagpalang araw ang sumainyo sa araw po na ito ng ating pagtitipon. And welcome po para po sa bawat isa po sa atin na makakasama po natin para po sa araw po na ito na napakaganda po at masasabi ko po na napapanahon po ang ating pong pagtalakay, no, dito po sa paksa na ating tatalakayin, no? At harinawa, ito po ay maging lubos na pagpapala at maging parang makapagbigay po sa atin ng kagaanan. And at the same time, di lamang po tayo mag-aanan, kung hindi tayo po magmula sa araw po na ito ay makatulong po ito upang tayo po ay magkaroon po ng kagalakan na tama po sa ating Panginoong Hesukristo. So magandang araw po sa bawat isa po sa atin. At bago po tayo magsimula po ay tayo po muna ay humingi po ng panalangin po at gabay sa ating Panginoon para po sa gagawin po nating pag-aaral po sa araw po na ito. Samahan po ninyo ako saan man po kayo naroroon at tayo po ay lumapit at dumuglog sa ating Panginoon. Aming Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, muli kaming lumalapit at kami po ay nagpapasalamat para po sa araw po na ito na ibinigay mo po sa amin upang ikaw ay mapapurihan, maluwalhati, Panginoon, sa amin pong mga pagpupuri at pagsamba na amin pong mga inalay po sa iyong banal na harapan. Sa pagkakataong ito, aming Ama, muli naming hinihiling at tinatagubilin sa iyo ang aming pong gagawing pakikinig, pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita, na hayaan po ninyo, Panginoon, na malaya ka makapangusap sa puso ng bawat isa, maging sa mga anak mo at mga tagapanood mo, saan man sila naroroon at saan man makarating ang tinig at ang pagpapahayag po na ito ng iyong salita. Ikaw ang siyang kumilos at mangusap sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, at hinihiling rin namin linisin mo ang aming po mga puso. Ano man bara, Panginoon, kasalanan, kahinaang gumapi po sa amin, patawarin mo po kami at ariin mo po kaming karapat-dapat sa mga oras po na ito. Salamat po, Panginoon, salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang kabuuan ng pagpapahayag ng iyong salita, maging iyong alipin at ang bawat isa po sa amin. Ito po ang amiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So, purihin po ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay bumasa po, no, sa salita ng ating Panginoon, taken in the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 10, okay? NT translations, ito po ang pagkakasabi, banish emotional stress from your mind. Bay, ang gandang pangako ng Panginoon. And put away pain from your body, for youth and the prime of life are fleeting. And also 2 Timothy chapter 3 verse 1, the Amplified Translation, 2 Timothy chapter 3 verse 1, the Amplified Translation. But understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come, and difficult days that will be hard to bear. Wow! Tindi ng mga salita na ito ng ating Panginoon. Psalms chapter 37 verse 39. Psalms chapter 37 verse 39. The salvation of the righteous comes from the Lord. He is their stronghold in times of stress. Ay, grabing pangako ng Panginoon. Hindi ba dapat palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa pangako niya po na yan, no? The salvation of the righteous comes from the Lord. He is the stronghold in times of stress. Pwede nating panghawakan po yan, mga kapatid, kaibigan. So once again, no, para po sa araw po na ito, ang ating pong tatalakayin po ay napakaganda katulad ng aking pong sinabi, no? But once again, let me have this formal introduction para po sa bawat isa po sa inyo. Greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die, be buried, and be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, one God, one Gospel Church online service. So as I have mentioned earlier, napapanahon po, actually kahit kailan po talakayin itong paksa na siyang ating pag-aaralan para po sa araw po na ito,
ito po'y napapanahon sapagkat alam ko po makaka-relate po ang bawat isa po sa inyo, because today we will talk about this unavoidable and mishandled situation by most people in our day, and they are stressed and burnt out. So for today, ang tatalakayin po natin, I have titled this message po for today na tatalakayin natin po na ito sa ating Sunday online service. Pinamagatan po natin itong Let's Talk About Stress Part 1. Okay, so since na merong Part 1 po ito, at ngayon yung Part 1, definitely, alam nyo na, meron po ito na Part 2. Katulad ng sinabi ko po, I believe with all of my heart sa inyo pong lahat, for those of you who are watching today, right now, marami po sa inyo are under stress. Some of you ay halata na stress po sila. Yung iba naman ay hindi po nagpapahalata na stress po sila. At yung iba naman ay talagang hindi na kinakailangan magsalita, sa pintada pa lang ng kanila pong mga muka, alam mo na that they are under stress. Okay. So, kaya ito'y paksain po natin, talakayin po natin ito pong bagay po na to, sapagkat naniniwala po ako, isa po ito sa nagpapahirap sa napakarami po mga tao, and even believers as well. They are suffering from what we call this stress and burnt out. So first, let's talk about stress. Let's talk about stress. Okay, yan yung mismong title po natin. So, I will about to give you an overview regarding this subject na stress and burnout. Now, if you will ask me, kagaya ng tatanungin po niya, Pastor, meron bang verses sa Bible na makikita natin na yung salitang stress? In fact, I have showed you earlier, which is yung ating pong text po in the book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 10, 2 Timothy chapter 3, verse 1, and Psalms 37, verse 39. In fact, napakagandang pangako ng Lord sa Psalms 37, verse 39. He is their stronghold in times of stress. Yan ang sabi at pangako ng ating Panginoon. Kaya meron tayong maasahan kapag under stress tayo. Ang salita ng Panginoon, siya po mismo ang nagsasabi, siyang stronghold natin in times of stress. Okay. Now, there are a lot of Bible verses, and I may say an illustration or even the life of some Bible characters. Sila po, hindi po sila nakaiwas. As I have mentioned earlier in our beginning, this what we call stress and burnouts. Unavoidable siya. Unavoidable, ibig sabihin, hindi po pwedeng iwasan, and at the same time, yun ang mabigat. Ito pong tinatawag na, ito pong stress and burnouts na ito ay mishandled situation. Now, from the Bible perspective, ito po na hindi po naiwasan. Ayan, ni Apostol Pablo. I would like to share with you in the book of 2 Corinthians, chapter 6, verse 3 to 10. Ito po ang mga salita ni Apostol Pablo. And let's read this, 2 Corinthians, chapter 6, verse 3, up to verse 10. I would like to read this in CEB translation or Common English Bible. Verse 3. We don't give any reason to be offended about anything so that our ministry won't be criticized. Instead, we commend ourselves as ministers of God in every way. We did this with our great endurance through problems. Ayun na, binanggit niya, through problems. Nakita ninyo, through problems, disasters, and stressful situation. O, kita ninyo, may binanggit si Pablo na stressful situations. Ang sabi niya pong ganon, we went through beatings, imprisonments, and riots. We experienced hard work, sleepless nights. O, kita nyo, meron din panahon. Pablo na po ito, Apostol Pablo, hindi po mapagkatulog. Okay. Kaway-kaway sa mga hindi halos makakatulog po rito sa atin. Sabi ni Pablo, we experienced hard work, sleepless nights, and hunger. We displayed purity, knowledge, patience, and generosity. We served with the Holy Spirit, genuine love, telling the truth, and God's power. We carried the weapons of righteousness in our right hand and our left hand. And we were treated with honor and dishonor, and with verbal abuse and good evaluation. We were seen as both fake and real, as unknown and well-known, as dying and look, and we are alive. We were seen as punished but not killed, verse 10, as going through pain, always happy. Grabe, ang tindi ni Apostol Pablo, As poor, but making many rich, and as having nothing, but owning everything.
thing. Okay. So makikita ninyo from the stories, no, na or sa mga sinulat or karanasan sa buhay ni Apostol Pablo, makikita po natin, kapatid kaibigan, talagang hindi po naiwasan. Apostol na po ito. Isa sa dakilang apostol ng ating Panginoon sa Bagong Tipan, pero ito po hindi po nakaiwas dun sa binanggit niya po. The term na binanggit niya is stressful situations. Ibig sabihin, from time to time, ay nararanasan po nito pong dakilang apostol at lingkod ng ating Panginoon, ito pong tinatawag po na stress. Now, talking about stress, no, there are two types of stress, no? Two types of stress. Okay, so I want you to realize, no, there is no such thing as stress-free world. Wala po yan. Kahit saan kayo tumira, kumbaga sa ano, how shall I say this? Makakasalubong at makakasalubong mo ito pong stressful situation. Kahit anong iwas mo iniwasan mo na, pero makakasalubong mo pa rin po siya, no? Yan ang ano po ron. So, it's a natural parang experience, no, in this what we call life, no? Because a life without stress is not life at all. Yun lang po ang masasabi po natin, no? Kung hindi mo makakaranas ng stress, hindi po yan masasabi po natin buhay, no? But you know, it can be controlled or it can be manipulated, no? Or depending on how we may perceive these stressful situations na atin pong kinakaharap. And as a result, dito pong demands, dito pong nalalagay dito po sa stress po na ito, ang ating pong katawan po ay nakakaranas po talaga ng mga stressful situation mga po na yan, no? At nagre-react po at rumiresponde ang ating katawan sa mga nakakaharap po na yan. And when we think of stress, no, you know, kagaya ng sinabi ko, there are two types of stress. First, no, yung positive stress, no. Meron po tinatawag po na positive stress, also known as eustress. Ayan, okay. This positive form of stress, no, eustress is associated with feelings of happiness, fulfillment, and success. O, kita ninyo, kasama po yan Kapag ka po nakakaranas po ng tinatawag na happiness, positive stress po pala yan. O, kita nyo, pagka masaya kayo, di po ba? May mga ganyan po sa buhay po natin na mga tao na nakapagbibigay ng stress positive, yung mga nakakapagpasaya po sa atin. Ayan. Minsan, may negative kang kinakaharap, nakita mo yung ganitong tao, biglang gumaan, nakasama mo siya, grabe ang pakiramdam mo, nare-relieve ka from that stress, no? Kaya wag niyong papakawalan po yung mga tao po na yan na nakapagbibigay ng positive stress po sa inyo, yung feelings of happiness, fulfillment, no, and success. And there is also, kung meron pong positive, meron siyempre tinatawag po na negative. Ayan. So, negative stress, ito naman yung tinatawag na distress. Ayan. Negative stress is distress. It may entail prolonged and repeated interaction between you and your surroundings. Now, normally, these are the external events na nangyayari po sa paligid po natin. So, yan po yan. At yung pag-absorb natin dun sa sitwasyon na atin pong kinakarap, depende po yan, no? At magkakaroon po yan ng impact dito po sa atin pong tinatawag na belief system, wherein your brain interpret what is happening and then it how shall I say this, no, it instruct, no, or it gives order or commands, no, to your body how to react. So kapag kaya na yung nangyari po, yan po yung tinatawag po ng mga doktor, no, ng mga dalubhasa na fight or flight na tinatawag po na yan, no. So now, pag pinag-usapan ng stress, there are numerous causes of stress. Pastor, bakit ba ako na-stress? Ayan, meron pong dahilan, okay. Meron pong dahilan at marami pong dahilan ng tinatawag po ng mga stress po na yan. And I would like to give, I would say, marami-rami na rin somehow for you to understand the numerous causes of your stress in our life, no, in our environment, in our surroundings, in our situation. So, let me help you, no, understand these numerous causes of stress. Ano-ano po yan? Okay, una po, ito po, no, ayan, pakikita ko po sa inyo, ang dami po nito. The gap between idealistic and realistic expectations. Ayan po yan, nangyayari po yan, no, yung tinatawag na idealistic and realistic expectation. Pangalawa, yung kasama po na yun, no, dala-dalawa yung ipapakita ko po na yan. Tasks are never completed due to a lack of clearly defined, no,
boundaries, like for example, yung pagiging workaholism, and I have to do everything mentality. Iyan, nagiging problem po yan. No? So, nais ko pong linawin po sa inyo. Yan yung isa sa mga nagiging dahilan ng tinatawag po na stress po natin, o pinagmumula ng stress po natin. When we have this mindset or mentality na I have to do everything mentality, yung gusto mo, merong ganyan eh. Whether it be in our home, in church, no, in work, na merong ganyan na ikaw mismo yung kinakailangan gumawa. Minsan ayaw mo maipagkatiwala sa iba. Hindi dahil sa wala kang tiwala. Kung hindi yung kinakailangan, meron ka nga parang feel mo, hindi ka fulfilled, na hindi ka magiging part, hindi mo gagawin mismo yung bagay po na yan. But sometimes, it will cause you stress kapag ka po ganyan, no? So, kadalasan, minsan yung mga nanay sa bahay, kaya nai-stress po yan kasi sila yung may isip na kinakailangan lahat gawin po nila. Minsan, meron naman mga mababait po na anak. Salamat po doon sa mga mababait po na anak po na yan, na nagkukusa. Pero madalas po, mga hindi po nagkukusa yung mga anak at mga simpleng hugasin lang ng pinggan. Kaya yan, nai-stress tuloy sa bahay, no? So, makikita ninyo, kapag ganyan na nangyari, magiging dahilan po yan ng stress. Sa trabaho, meron din ganyan. Napaka-workaholic po na talagang trabaho ng trabaho, nag-uwian na lahat. Siya na lang ang naiwan, pero ayaw pa umuwi. Trabaho pa rin. So, yun ang nangyayari. So, you don't define a clear boundaries dun sa tinatawag na ginagawa mo. Lahat na yan, papasanin at papasanin po ninyo. And then another is yung tinatawag na Peter Principle, no? Peter Principle, who believes he is unequal to command, no? A volunteer or, unqualified to command a volunteer army. Ano ang ibig po sabihin po nung una po na yan, no? Kasama po dyan, makikita po niyo yung Peter Principle po na yan. Parang feeling mo na wala kang, hindi ka qualified para magbigay ng tinatawag na utos. So, kaya ngayon, ang mangyayari, mentras na talagang para meron ka ng makakatuwang, ikaw na lang tuloy ang sumasapo kapag ganyan. And another thing, ito po, balikan natin. As a leader, no, trying to please everyone leads to conflict or being servant to all. Yan, kapag po ganyan, talagang problema po yan. Mai-stress po, no? Kapag po ganyan. Kapag halimbawa, ang gusto mo, i-please mo lahat, napakahirap. Hindi po natin mapiplease. No? Totoo yung kasabihang, we cannot please everybody. Totoo yan, tanggapin nyo po yan. And because we cannot please everybody po, mag-uutos ka na lang na mag-uutos. Gaganyan. Ganun rin lang naman So, mag-uutos ka na mag-uutos. Okay. So, the point is, kahit ano gawin po natin, hindi po natin maiiwasan yung mga ganyan. And being a servant to all. Ibig sabihin, pagka ikaw na lang, lahat na lang pinaglilingkuran po natin. Nakaka-stress po yan. Lalo na pagka naging people pleaser po tayo, no? Ano pa? Time management problems. Ayan. Time management problems, important issues with self-esteem, a wide range of roles, failure to resolve dispute, a win-win manner. Clergy are generally insecure, lonely, and overly serious. Ayun ang mga dahilan po, no? Yung mga bagay na yan, kita ninyo, pag time management problems, nakaka-stress po yan, kapatid kaibigan. Pagka hindi mo ma-manage yung oras mo, very stressful po yan. Important issues with self-esteem. Kapag ikaw may problem with your self-esteem, nakaka-stress po yan. Wide range of roles, yung masyadong malawak, yung role yun na ginagampanan mo, mahirap yan, kapatid kaibigan. Kaya minsan, napakahirap din yung masyadong malaki yung departamentong hawak mo. Totoo po yan, kapatid kaibigan. Nakaka-stress po yan, no? And sabi nga po rito, yung hindi mo mabigo ka na ma-resolve mo yung dispute, no? Malagay mo in a win-win manner, nakaka-stress din po yan. And lastly po, yung mga clergy or pastors, they are generally insecure, lonely, or overly serious. Those are the, I may say, yung causes nung tinatawag po, no, some of the few numerous, no, or numerous causes of stress, no, na atin pong kakaharapin. Tingnan niyo ang sabi nga po, paalala po ni King Solomon. Sabi niya nga pong ganun, Ecclesiastes chapter 11 verse 10, balikan po natin itong text natin ito. Napakaganda nito Ang sarap nito paulit-ulitin, no? Na maging memory verse po natin. Ito pong itong verse po na to, Ecclesiastes 11:10. Banish emotional stress from your mind. Biro mo, pawiin mo, yun ang sabing ganun. Alisin mo, tanggalin mo yung emotional stress na yan sa isip mo. And, yun ang sabing ganun, and put away pain from your body for youth
and the prime of life are fleeting. Praise God, no? Grabe payo ni King Solomon kasi you really have to banish emotional stress from your mind, no? Bakit po? And put away pain from your body. Meaning, yung lahat na makapagpapasakit sa katawang pisikal natin, alisin yan, tanggalin, iwasan, no? Yan ang dapat po na gawin. Bakit po? For youth and prime of life are fleeting. Sabihin, saglit lang po ang buhay. So, totoo po yun eh. Napakaigsi lang ng buhay para magpaka-stress po tayo. Now, having talked about this stress, now let's talk about burnout. Ayan, let's talk about burnout, no? So, para maintindihan po natin, let's begin with an introduction to burnout. An introduction to burnout. Anong dapat nating maintindihan dito po sa burnout po na ito? Okay, first, no? Burnout is characterized by emotional exhaustion. Burnout is characterized by emotional exhaustion. Okay, no? So, you have this feeling emotionally exhausted ka, no? Alam nyo, yung salitang exhaustion po na yan sa Tagalog po, parang para po sa akin, lapat na lapat, no? Yung term na Tagalog po sa atin, sa wikang Tagalog, yung tinatawag na patampata, ayan. Patampata or hapong-hapo, yun. Patang-pata ka na, hapong-hapo ka po. Yun yung emotional exhaustion rin po. Although yun, makikita mo sa physical, ganun din po yun sa ating pong emotional. Ganun na nangyayari, no? So, you know, your burnout may cause you to abandon a project or whatsoever endeavors, no? Na kung saan talagang ito dapat yung gagawin na tatapusin mo. Bakit po? Because being exhausted can result. Ano po magiging resulta po nito? Let me give you another few, no? Eto po, leave your charge too soon. Grabe. Dahil sa emotionally exhausted ka, pwedeng iwan mo yung charge mo. Ano pa? Post carrying out the task that God has assigned to you. Abay, tumigil ka rin, pati pansamantala, magpahinga ka dun sa binigay sa iyo na gawain ng ating Panginoon. Ano pa? Stop chasing your dreams. Kahit po pangarap, pagka ikaw emotionally exhausted, talagang kita ninyo, titigil, pati pangarap. Yan. Ano po, it can also change your attitude and personality sometimes because of emotional exhaustion. Talagang iba, kala no iba, masama ang ugali pero hindi nila alam, exhausted lang yung tao. Merong ganon, kaya dapat maintindihan rin natin ang sitwasyon ng kapwa po natin. Investigate your most critical connection. Ano pa? Can result in sexual sin and moral failure. Kasama po yung lahat-lahat ng pagka-emotionally exhausted, talagang napaka-weak or marupok na masasabi po kapag po ganyan, no? Okay, ngayon, pag-aralan po natin, let's talk about the symptoms and causes of burnout. The symptoms and causes of burnout. Okay. Now, burnout is not usually found in lazy people. Ayan, good news to kahit papano, no? Burnout is not usually found in lazy people. Ay, napakaganda po. Good news in a sense, wala raw pong tamad na masasabi po nating mabe-burnout, no? May katotohanan po yan. Tingnan niyo, pumunta po kayo sa mga lugar po na talagang masyadong relax na relax, no? Chill na chill. Kagaya po sa amin po sa Tondo ay talagang wala kang makikita mga burnout po na mga tao po dyan, no? Mga yan po yung mabibigat na problema, mga nagtatawanan pa po yung mga yan. As I have mentioned earlier, burnout is not usually found in lazy people, no? Now, listen to this. Burnout typically affects God's servants. Ayan, apektado po, no? Yung mga lingkod ng ating Panginoon. Kaway-kaway sa mga lingkod ng ating Panginoon. Sa lahat na naglilingkod. Magmula sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon, no? Yan para po sa inyo po ito. Typically, it affects God's people, God's servants, no? Who are dedicated, selfless, purposeful, and somewhat idealistic, no? So,
yung mga tao po na naniniwala na sila po'y nakapag-commit at nakapag-serve sa ating Panginoon ng buong puso, no? Whatever ministry na hawakan po nila, sila po'y naniniwala na ang Diyos po ang siyang tumawag po sa kanila at dahil po ron, sa Diyos po sila maglilingkod. At kadalasan yung paglilingkod po nila na yon, nakakaranas po sila, lalo na pagka masigasig po sila. Marami silang ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Nakakaranas po ng burnout po yan. Now, listen to this. Burnt out can lead to a lack of inspiration for your teaching or preaching. Ito po sa mga pastor, sa mga tagapagturo po, no? As well as depression, discouragement, isolation, chronic fatigue, a martyr complex. Pag sinabing a martyr complex, ito po yung nagpapakamartyr po talaga. Ibig sabihin, willing po ito na maabuso. Ganyan po yan, no? A martyr complex, rejection, a Messiah complex. Okay, ito, a Messiah complex. Pati paranoia. Yan ang mga kasama po dun sa bagay po. Nakita nyo, nagagawa po ng burnout po na yan. Okay, now, listen to this, no? Among the symptoms of burnout, ito po yung mga sintomas, no? Nito pong burnout. Ano-ano po yan? Paano mo malalaman na burnout ka? Ayan, thank you so much. Ayun pa. Grabe, tignan nyo maigi yan, ha? Fatigue, no? Ito yung patampata. Yan, yung kaninang binanggit ko. Patampata, hapong-hapo, ayan, no? Fatigue, always sick. Pagka lagi na lang may sakit, laging may sipon, laging may ubo, laging may lagnat, ayan. Laging mahina katawang, sakitin, ika nga, sleeping problems. Ayan, pagka yung mga madalas na hindi na po napagkakatulog, no? Mahabang panahon nang hindi po nakakatulog ng maayos, may sleeping problem, burnout yan, possibility. Job dissatisfaction, pag hindi ka na masaya doon sa trabaho mo, na ginagawa mo, yan, pwede rin po yan. Sintomas ng tinatawag na burnout yan. Ano pa? Skepticism toward people in the church. Ay, pagka puro negative ka, ayan. Lahat na lang nakikita mo sa church, puro mali. Nakikita mo yung kapatiran, nakikita mo yung sa church, puro mali ang nakikita mo. Ano pa po? A sense of helplessness and hopelessness. Ayan. Pag pumasok ang helplessness and hopelessness, possibly, no? Symptoms of burnout yan. Ano pa po? Feeling powerless, no? To make a difference in the world. Pagka meron kang feeling na ganyan, na wala kang magagawa, wala kang maiko-contribute, burnout yan. Ano pa po? Social isolation. Ayan. Social isolation and depression. Yung medyo nagwi-withdraw ka na sa mga tao, ayaw mo nang makipag-fellowship, ayaw mo nang sumama. Depression, kasama pa po yan. Ano pa po? Resentment toward the system. Ayan, kapag may resentment do sa sistema, mabigat po yan. Kapag ano pa? Absenteeism. Ito po, yung lahat po ng mga absent. Direct, pakibalik mo nga para makamayan po natin. Makawayan po natin. Ito po mga kapatiran na lagi po uma-absent. Makinig kayo lagi kayong absent sa church. Hindi kayo dumadalo po sa church. Symptoms po yan ng tinatawag na burnout. Kaya, kayo'y pagpatagal na okay lang, siguro isang beses lumiban, pero pagka yan, sunod-sunod na po, sintomas po yan na burnt out po ang isang mananampalataya kapag absent po sa church, no? Ang isang mananampalataya, walang kaligayahan niya, kundi siya'y mapasama at makakasama at makapiling ang presensya po ng ating Panginoon. Kaya, imposibleng umabsent po yan kapag mahal niya ang Panginoon, Ano pa po? A lack of regard or respect for co-worker. Ayan. Pag wala kang paggalang, respeto sa kapwa mo manggagawa, sintomas yan, ang tinatawag po na burnt out. Ano pa po? Work dedication decreases. Ayan, pagka yung trabaho mo, nagbago na po. Nagbabawas ka pa ng gawain para sa Panginoon. Kahit sa trabaho mo pa yan, kahit po sa bahay yan, no? Basta yan, nagbawas ka ng dati mong ginagawa, ibig po sabihin, sintomas na yan po ay burnt out. Now, let's talk about among the causes of burnouts. Ito po, among the causes of burnouts are, ano-ano po ito? Okay, para makita nyo po, no? Ayan. Unang-una, no? Working too long and too hard without taking a break. Naku po, tawanan ko. Tumawa po rito. Ayan. Yung masyadong mahaba ang trabaho. Trabaho ng trabaho pagkatapos hindi na halos nakakakain. May alam ba kayong ganyan? Okay.
baka may alam kayo, paalalahanan nyo siya, pwede nyo siyang i-text, i-message nyo, kain ka muna, brother, kain ka muna, sister, kain ka muna, kapatid, kain ka muna, nanay, no, whoever, nakilala nyo na yan, kaibigan nyo, pakainin nyo kasi may mga ganyan talaga, sobra magtrabaho, hindi kakain yan hanggat hindi nagbe-break yan, walang pakialam kapag ganun eh. Medyo delikado po yan. Causes po yan. No? These are the some of the causes of burnouts na tinatawag po. No? Ano pa? Reaching a goal. Ito pa po, pakita na natin. Reaching a goal after a long period of hard work but lacking vision or purpose for moving forward. Hindi rin ibig sabihin na naging successful ka pala. Yun rin eh. So, ito, kapag ka po ang isang church na, whether a church worker or a church team, pagkatapos na magkaroon po sila ng success doon sa event po nila at wala pong susunod po, burnout po. Yan po ang siya mangyayari po doon sa bagay po na yan. Ano pa po? Feeling betrayed by those who are supposed to serve. Ayan. Feeling betrayed by those who are supposed to serve. Na-betray ka. Ano pa? Feeling betrayed by those in authority over you. Yan rin po. Ano pa? You've done everything you can in a position or location but you're not letting go or moving forward. Pagka talaga walang pagbabago, wala ka ng choice, kundi ano talaga, ma-burnout ka kapag ka po ganyan. Ano pa po? Feeling cheated or uncared for. Ano pa? Unconfessed and unrepented sins. Yan, yung kasalanan po na hindi na ikukumpisal sa ating Panginoon. Kasama po yan. Ano pa po? Wrong prioritization of time and energy. Mali po ang pinag-aaksayahan ng tinatawag po na panahon at lakas. Kasama po yan. Ano pa po? Violating the weekly Sabbath rest principle. Ayan, kinakailangan talaga. Weekly, meron tayong Sabbath rest. Lahat ng tao, lahat ng mananampalataya. Regalo po yan ng Diyos. Kailangan meron tayong Sabbath rest. No? And we should not violate the Sabbath rest principle na binigay at regalo ng ating Panginoon. So, masama rin po yung being on call around the clock. Minsan, pag oras talaga ng pahinga, siguro dapat ganito na gawin po. Para rin pag oras talaga ng pahinga, kung po pwede nga lang talaga, magsipagpatay kayo ng cellphone po ninyo kapag natutulog kayo para wag na kayo maabala. Kapag gano'n, kasi minsan nagpapahinga ka dahil nga sa pagiging servanthood, kung tutuusin, ako nga, nabanggit ko nga, in one of our service po, kadalasan na napapaglingkuran ko pa po ng mga ganyan, dito po sa aming church, ang mga diretso po, hindi naman po ako nagre-reklamo, na-illustrate ko lang, ang mga nakakapambulabog po ng aming pong pamamahinga po, kung sino pa po yung mga church member na hindi po lagi umaatin, Pero dahil nga sa pagpapakita na pantay-pantay tayo, kahit ganun po sila, pinaglilingkuran pa rin po natin sila dahil sa Panginoon. Totoo po yan, kapatid, no? And then next, no, ano pa po? Disillusionment and disappointment. Ayan, kasama rin po yan. With leader you have faithfully served. Nangyayari po, mabe-burnout ka. Failure of a project or ministry in which you have heavily invested yourself. Pagka hindi naging okay nga, pero binuhos mo, puso mo para doon sa project na yun. Tapos, walang nangyari. Ano pa? Dissatisfaction with others. Kasama rin po yan. Ano pa? Unfulfilled hopes for success, recognition, or reward. Kasama rin po. Ano pa? Ito pa po. Inability to concentrate. Ayan. Inability to concentrate, no? Energy and activity, ito po nga, lahat-lahat ng ito were dispersed in too many directions. Ano pa po? Attempting to do a job which you are not called, gifted, or properly mistrained. Teka, paki-ano mo lang sa akin direct itong part po na to. Ito po, no, makapagbibigay rin po ng pagka-burnout po ito sa inyo kapag ka po kayo ay gumawa po sa isang bagay na kayo po hindi po tinawag ng Panginoon, sa bagay po na hindi kayo pinagkalooban ng kakayanan ng ating Panginoon, or wala kang sapat na training, kapatid, kaibigan, mauuwi po talaga yan sa pagka-burnout. And that is the very reason, kahit po sa panahon po natin yan, maraming mga pastor po, maniwala po kayo, talagang sila po ay nagkakaroon ng tinatawag na burnout sila. It is because, number one, sa properly training po
Meron pong ganyan na mga churches po na naipadala po yung mga pastor nang wala pong sapat na training po. Totoo po yun, nakakaawa man, no? Pero yan po ay totoong nangyayari at nagaganap po. Biro nyo, isinugo ka bilang pastor, pinadala ka bilang pastor, pagkatapos walang training sa'yo. Kumbaga sana, para kang tinapon ba sa ilog o sa dagat na bahala ka, matuto ka ng lumangoy, hagis, gano'n. Gano'n na nangyayari. Magpastor ka, bahala ka sa buhay mo. Walang training po. Nakakalungkot kapag po ganyan, no? Kapag ang isang pastor po ganyan ang nararamdaman, burnout po yan kapag lalo na po pagka yan hindi pa po tinawag ng ating Panginoon. Pero wala nang training, wala pang calling. Mahabaging Diyos, grabe po. Ano po mangyayari po? Kawawa yung pastor kapag po ganyan, no? Pagkatapos, hindi naman po ma-pull out. Nakakalungkot kapag ganon. So, resulta, burnout po, no? Working with wrong motivations. Pagka naman ikaw nagtatrabaho, mali naman ang motivations mo, burnout din ang kakauwian yan. Ano pa? Without adequate support. Ayan, pagka wala ka rin sapat na suporta na natatanggap, isipin nyo nga, Jesus Christ na ang ating Panginoon, nangailangan pa ng suporta. In fact, no, napakahalaga ng role ng sumusuporta behind the scene para sa ating Panginoon, especially in terms of finances. Meron po ng mga babae po na mga taga-suporta ang ating Panginoon, na mga lihim na sumusuporta para po sa ministry ng ating Panginoon. Kaya sila Peter, nakakakain po ng maayos yan, ay po-provide ng Lord yung pangailangan nila dahil po meron po talagang tunay na sumusuporta. At kapag wala nga nito pong tinatawag na adequate support, without adequate support, you're in over your head, no? Ano pa po? Taking position rather than answering the call. Yung iba naman, dahil sa posisyon, sige, kinuha na. Kaysa tumugon sa pagkakatawag sa kanila ng Panginoon, ang hirap. Yung nga sinabi ko, hinagis ka na lang sa dagat, no, sa ilog, matuto kang lumangoy, bahala ka na sa buhay mo, magpastor ka dyan, bahala ka. Hindi po ganun po dapat ang mangyayari. Kinakailangan may calling po, napakahalaga po niyan. Now, to give you a broader, no, parang idea regarding burnout and stress, let me give you this parang contrast between burnout and stress po na ito. Ayan, I will show you a table, no, ito po, no, para makita po ninyo ang pagkakaiba po ng burnout at ng tinatawag na stress. Pag sinabing burnout is a coping mechanism, or we may say a strategy used to protect oneself from disappointment. Ayan, yan po yan. So, yan po yung burnout, no? Isang coping mechanism daw po yan, or isang estratehiya na ginagawa mo para protection na mo yung sarili mo para sa pagkaka-burnout. Pero ang stress po, ito po ang ibig po sabihin, excessive involvement, no, is a sign of stress. Yung pagkamalabis na, yung pagkaka-involve mo. Ano pa? In burnout, emotion becomes overactive. Yan, yung sa burnout po, ang emotion po ang overactive, yung ating pong damdamin po. Pero pagdating sa stress, ito po, physical harm is the primary cause of stress. Nakita nyo pagkakaiba? Direct pakibalik mo lang. Pagka-stress, physical ang inaatake. Pag burnout, emotion, sometimes po, no, sabay sila. Kumbaga po, yung kasabihan, it takes two to tango. Yun ang mabigat. Pag nagtango po ang stress at saka po ang burnout, ay grabe po, deadly and fatal po yung bagay po na yan. Another thing, okay, direct, pakita natin. Burnout, no? Ano pa yung pangatlo? Exhaustion, burnout exhaustion affects drive and motivation. Yun ang siyang ano po na apektuhan sa burnout exhaustion. Yung drive and motivation. Pero ito naman sa stress, physical energy is affected by stress exhaustion. Nakita nyo? Basta stress, physical po ang dinadali. Basta burnout, emosyon ang tinitira po. Sana po nakapagbigay lingkod po kami sa inyo at nauunawaan niyo po ito. Lalo na, pag emosyon na nadadali, burnout yan. Kapag patampata, ayan, no? Hapong-hapo sa physical, yun po, ibig sabihin, stress po yan. Ano pa po? Burnout is characterized, ito pa po, burnout is characterized by a sense of defeat. Ayan, ramdam mo na parang bigong-bigo ka, talon-talo ka. Wherein sa stress naman, ito po, stress is best understood by a loss of energy and fuel. Sabi ko sa inyo, physical Ganong katindi po, no? Physical ang inaatake ng stress. Mawawalan ka ng enerhiya, yung patampata, pagod na pagod, no? Hapong-hapo, ganyan, sa physical, no? Wala nang energy, wala ka ng fuel, Ganun po yan.
Pero pagdating sa burnout, yun po tinatawag na sense of defeat. Parang olats na olats ka sa emosyon mo pagka ganun. Ano pa po? Sa burnout, grief caused by the loss of ideals and hope contributes to burnout and depression. Pero ito po, pagdating sa stress, the body's desire to defend itself and conserve energy leads to depression caused by stress. Ayun ang siyang nakakalungkot lang po dito, kapatid Gabe. Kasi both stress and burnout can lead to depression. Yun po ang ibig po sabihin niya. Whether it be sa stress, sa physical, ang burnout sa emotion, both of them can lead to depression. Ano pa po? Ito pa po, no? Burnout causes a sense of hopelessness and helplessness. Yan ang sinasabi pong gano'n. And stress causes paranoia. Ito po, grabe, no? Stress causes paranoia, depersonalization, detachment, panic attacks, phobias, and anxiety-related disorders. Yan, grabe, no? Antindi po, no? Kita nyo, pagka-stress po, nagiging, pag sinabing paranoia, yung sinasabi nga, this is a Greek term, no? Which is yung paranoid in English na ginagamit nga rin po, no? Na talagang, yung po, para tamang duda, tamang hinala, ayan, no? Yan po yan, yung mga paranoia. Ibig sabihin, nag-iimahinasyon ka ng mga bagay na mga walang katotohanan, malayo sa katotohanan at hindi katotohanan. Pero yan yung mga sinasalaksak mo sa kukote mo. And dispersonalization, kasi detachment, yung pag-iwas na rin, pag-asama po. Panic attacks, ayan, kaway-kaway sa mga nakakaranas po ng panic attacks po dyan. Makinig po kayo maigi. Yan po, stress po yan. Ano pa po? And lastly, no? Pagdating sa burnout will not kill you. Yun naman ang isang magiging dapat yung maintindihan. Burnout will not kill you. Diretso po yan. Ulitin ko po Burnout will not kill you, but mabigat nito. Hindi ka nga papatayin ng burnout. Pero ano ang gagawin niya? It will make life seems meaningless. Grabe. Ibig sabihin po nito, gagawin po, pag ikaw burnout ka, magiging miserable buhay mo, kapatid kaibigan. Kaya yung nakakaramdam sa inyo na feeling mo miserable buhay mo, ibig sabihin niya, isa lang, burnout ka, kapatid kaibigan. Kaya merong nanonood sa inyo, ito nararamdaman mo. It seems like your life is meaningless, no? Walang kabuhay-buhay, no? Walang kakulay-kulay ang buhay mo. Kaya mo nararamdaman yan, kapatid kaibigan, burnout ka. Hindi ka man papatayin nung burnout mo na yan, pero mararamdaman mo na walang saysay, walang kwenta, walang halaga ang buhay mo na kinakaharap mo sa mga oras na ito. Totoo po yan. Yan po ang nangyayari pag burnout. Pero ito mabigat sa stress, no? Kung ang burnout hindi ka papatayin, pero take a look at this, pagdating sa stress on the other hand, can cause an early death or untimely death or premature death and prevent you from finishing what you started. Grabe. Yun naman ang mabigat po sa stress, no? Grabe po ito, kita nyo? Stress can cause early death. When you say early death, I have mentioned untimely death or yung tinatawag na premature death. Yan yung po pwede mo makaranasan pagdating po sa stress. Kaya, kapatid kaibigan, mahirap ma-stress. Ang burnout, hindi ka papatayin. Pero ang gagawin niya, parang walang saysay ang buhay mo. Pero ang stress naman, eto po, pwede na magresulta ng untimely death or I may say na yun nga, yung premature death, no? Or early death na tinatawag. At pipigilan nito na matapos mo ng stress na to. Dahil sa stress, pipigilan nitong stress na to na kinakarap mo kung ano yung dapat mong matapos, no? Kaya sa ating pong lahat na narito, listen to this, no? Ito'y ayon sa pag-aaral po ito. Stress is the root cause of 90% of all diseases. Half of all doctor visits are attributed to stress. Kalahati ng bumisita po sa doktor attributed sa stress daw po, at 90% ng sakit po galing po sa stress. Ano pa? Anxiety management may be the largest industry in the West. And in fact, listen to this. The next that I would like to share with you, doctors, lawyers, and pastors
are the three professions with the highest rates of drug, alcohol, wow, and suicide abuse. Nakakalungkot, mga kapatid, kaibigan. Pero ito'y may katotohanan ayon sa pag-aaral po na ginagawa po na. Isipin po niyo, tatlo po yan. Doktor, lawyer, pastor. Doktor, lawyer, pastor. Sila po yung tatlong profession daw po na merong highest rates of drugs, alcohol, and suicide abuse. Mabigat po yan. Maibig sabihin po, marami po sa mga tao na nagsusuicide po, doktor, lawyer, and pastors, no? Pagdating po sa profession po, no, yung mga tao po na yan, yan po, at ako'y naniniwala na may katotohanan po yung mga bagay po na yan. Now, let this sink in our spirit, no? Let me share this with you. Churches as organizations and pastors as individuals are clearly not immune to burnout syndrome. Dito sa mga ipinakita ko po na ito sa inyo, mga kapatid, kaibigan, I'm about to finish, no? Malinaw na malinaw dito po sa pag-aaral na ipinakita po natin ito, na ang pagdanas ng burnout, ito po'y merong negative impact, not only on churches, but also on their pastors, no? At kung may mga pastor na mga nanonood po sa atin sa mga oras po na ito, pakinggan nyo po maigi po ito. Kadalasan po, naiisip natin, talagang sa secular, maaring sila hindi nakakaranas. Pero lahat po, whether secular or even sa church po, nakakaranas po niyan, ng bagay po na to. And additional po, yung tinatawag po na spiritual pressures, which is ito po'y umaabot na sa mga pastor po na nabe-burnout po sila. Kaya sa inyo pong lahat, kung meron pong nanonood po rito, pastor ka at kung ikay mananampalataya, sa mananampalataya, alagaan po ninyo ang inyo po mga pastor. Tumulong kayo kung ano pong tulong. Sa ako pong makapagsasabi, I'm speaking as a pastor, kahit maliit na bagay na pwede po ninyong itulong sa inyong iglesia, sa inyong pastor, para at alang-alang sa Panginoon, sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Gawin niyo, tumulong kayo. Kahit po pinakamaliit, hindi na po tayo magpaparamihan, ha? Yung pinakamaliit na maitutulong nyo na lang po sa inyong iglesia, sa inyong church, sa inyong pong pastor, gawin po ninyo, kapatid kaibigan. Ibig sabihin, pag ginawa nyo po yan, tatagal po yung church, tatagal po maging ang buhay po ng inyo pong mga pastor. Totoo po yan. Tulungan nyo po ang bawat mga pastor. At kayo namang mga pastor, tayo namang mga pastor po. Huwag na po tayo Superman pa po, no? Ayan, paggal tayo, kapag tayo talagang napagod tayo, o sabihin natin parang bibigay, magsabi po tayo, magsalita po tayo. Hindi po nakakahiya na nahihiya tayo, o napapagod tayo, o nanghihina po tayo. Hindi po nakakahiya yung mga bagay, lalo na sa mga church leaders po ninyo. Hindi ko alam sa inyo po kung may board kayo, kung merong nakakasakop dun sa pastor, sabihin nyo sa board nyo na talagang kayo, board na rin ako. Ayan, sabihin nyo, board na rin ako. Ito ang dinaranas ko. Magsabi kayo, hindi po nakakahiya yung bagay po niyan. Mahirap po, no? Tandaan po ninyo, kahit saan po, kaysa secular, totoo po yun, sa secular, kahit anong trabaho gawin mo, kahit anong pukpuk mo, kahit anong galing mo, ikaw na yung pinakamagaling. But still, pagka ikaw namatay, dahil sa pagtatrabaho mo na yan, eventually, papalitan ka, hahanap ka agad yan ng papalit sa'yo. Kahit sabi mo, hindi mo kasing galing yung papalit sa'yo. Hindi pinag-uusapan na kailangan kasing galing mo yung papalit sa'yo. Basta importante, may pumalit sa'yo. Papalitan ka. Isipin mo, buong buhay mo, nilatag mo, binigay mo doon sa trabaho mo na yan, sa kumpanya mo na yan. And at the end of the day, pagka ikay natodas, wala, papalitan ka rin pala. Yun lang po yun. Ibig sabihin, hindi po tayo indispensable. Ganun din yan, kahit po sa ministry, kahit anong anointed. Ang dami ko na pong nakita at natunghayan ng mga super anointed na grabe po ang kilos ng ating Panginoon. Yes, ako po'y nakita, nabasa ko po yung iba po sa mga biography po nila, no, na talagang sila, how mightily that they've been used by God. Pero pagdating po nung ending po, pumalit pa rin, papalitan. Ako, daming pwedeng pumalit po sa akin. Kaya yung iba, may feeling na parang entitled sila, na parang hindi sila pwedeng mapalitan. Naku po, yung isipin po yan, kahit sino ka, kahit no matter how great evangelist ka, tandaan ninyo, your time will come. Your time will come. So kaya,
tapusin na po natin yung parang papiling Superman na parang hindi nanghihina, no? Wala pong katotohanan po yan, kapatid, kaibigan. So kaya ito, sa ating pong lahat na naririto, tinalakay po natin ito sapagkat ito'y kahit sino po sa inyo, makaka-relate po tayo, dumaranas po ng stress po. At ito po ang isang battle po na matindi po sa huling araw, sa last days, no? Nakita nyo, binanggit ko nga po sa inyo, binasa po natin kanina na talagang ang huling araw po, mababat-bat po ito ng great stress. Pero tandaan niyo, for those who are suffering with this stress, take this word from the word of the Lord. In Psalms chapter 37, verse 39, I'm about to finish. Ito po ang the last na ipapakita ko po sa inyo. The salvation of the righteous comes from the Lord. Hallelujah to the Lamb. Praise God. He is their stronghold in times of stress. Praise the name of Jesus. Panghawakan po natin yung mga salita po na yan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, uulitin ko po ulit, panghawakan po natin. Siya po yung strength natin, siya po yung stronghold po natin in times of stress. It is none other than our Lord Jesus Christ. So, to all of the members of this church, no, friend churches and followers and subscribers of this YouTube channel, we would like to thank you for joining us, no, today, no, in our Sunday online service, and I hope it was a blessing po sa inyo pong lahat itong tinalakay po natin na ito, and I hope you will be back by next week para po sa ating part 2 nito pong ating tinatalakay po na Let's Talk About Stress Part 2. Ayan, praise God and glory to the name of Jesus. So yan po ang tatalakay natin, yung pinaka part 2 po na yan. At hari nawa, tayo po ay mapagpala pa. And of course, sa ating pong TNT, magpatuloy po kayong dumalo sa mga tatalakayin pa po natin this coming Thursday, of which I am about to share with you. Marami po na hindi ko na po muna babanggitin, ang papaksain po natin. So, well, that's the word of the Lord for today here in our Sunday online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, One God, One Gospel Church, saying, Baruch haba Bashem Adonai.